Kamusta po Katalaw Red at sa mga tagapakinig mo sa iyong mga kwentong kababalaghan. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Weng. Nais ko po sana ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking Lolo Damian. Ayon sa aking Lolo Damian, noong mga panahong naninirahan sila sa Sitio Macopa ay iilan lamang ang nakatira sa lugar na iyon. Aniya, sila ang kauna-unahang taong tumira sa lugar na iyon. Pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay. Bibihira lamang daw sila kung pumunta sa kabayanan dahil sadyang malayo ang kanilang tahanan. Tahimik raw ang Sitio Macopa dahil sa halos na 4 na pamilya lamang ang nakatira dito. Halos di pangaraw maabot ng tanaw ang mga tahanan ng mga ito. Ayon sa aking Lolo Damian, noong mga panahong tagtanim na at kinailangan ng taniman ng palay ang kanilang sakahan, ay nangailangan siya ng mga manananim sa kanyang bukirin. Kaya naman naghanap ito sa kabilang sityo. Kasama sa mga manananim na nakuha ng Lolo Damian ay si Lolo Asyong, na sa mga panahong iyon ay binata pa. Tubong Tibyaw Antique raw ito. Napadpad lamang ito sa Sitio Macopa dahil sa paghahanap ng trabaho. Ayon sa aking lolo ay masipag naman daw ito at paminsan-minsan ay umuwi daw ito sa kanilang probinsya. Nang magkaasawa na ang Lolo Asyong ay nanirahan ito sa Sitio Macopa. Halos nasa 500 metro ang layo ng tahanan nito sa tahanan ng aking Lolo Damian. Ayon sa aking lolo ay hindi ito binayaan ng supling. Malimit din daw na pumasyal ito sa bahay ng Lolo Damian. Hanggang isang araw habang nagpapahinga ang lolo ko sa isang puno ng mangga na nasa parteng gilid ng kanilang bahay, nang biglang dumating ang Lolo Asyong. Habang papalapit ang Lolo Asyong sa kinaroroonan ng Lolo Damian ay may naamoy ang aking lolo na para bang nabubulok na kung ano. Sobrang baho daw nito, aniya. Maya-maya ay nagwika ang Lolo Asyong. "Pare, baka pwede namang makahingi ng manok, yung kulay pula. Gagamitin ko lang sana," wika ng Lolo Asyong. Tinanong naman ito ng aking Lolo Damian kung saan gagamitin at bakit kulay pula pa ang hinahanap nito, pwede naman ibang kulay kung pang-ulam lang. Bago nito sinagot ang tanong ng Lolo Damian ay itinaas ni Lolo Asyong ang kanyang suot na damit. Tumambad sa harapan ng aking Lolo Damian ang nabubulok nitong parte ng katawan. Halos balutin na ng sugat ang palibot ng bewang nito, na siya namang ipinagtaka ng aking Lolo Damian. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa kanya at bakit nagkaganon ito. Doon ay inamin nito na alaga niyang angol ang may kagagawa nito, na siya namang ipinagtaka ng Lolo Damian. Ang angol nga po pala, Katalaw Red, ay ang isang nilalang na alaga ng mga gabunang aswang. Maliit daw po ito na halos 3 pulgada lamang ang laki. Mabalahibo ang buong katawan nito at ito din daw po ang nag-uutos sa Lolo Asyong. At ang alagang angol ay namamalagi sa loob ng kanyang katawan. Kaya naman nang humiling ang alagang angol ng Lolo Asyong ng manok na pula ay nahirapan itong maghanap. At nang hindi niya iyon maibigay ay katawan nito ang unti-unti nitong kinakain. Hanggang di na ibibigay ng Lolo Asyong ang hinihingi nito ay patuloy pa rin ang pagkabulok ng kanyang katawan. At ang mas masakit pa daw po dito ay kapag nagdugtong na ang sugat palibot sa kanyang baywang ay pwede niya iyong ikamatay. Kaya naman nang makakita sila ng manok na pula sa mga alaga ng Lolo Damian ay agad niya itong ibinigay sa Lolo Asyong. Opo, Katalaw Red, isa pong gabunan ang Lolo Asyong. Ayon sa aking Lolo Damian, namana daw po iyon ng Lolo Asyong sa kanyang mga magulang. Nang minsan nga daw po niya itong tinanong kung bakit hindi niya ito tinanggihan, ang tanging sagot lang po ng Lolo Asyong ay, "Halos lahat kaming magkakapatid ay meron yan. Hindi ko naman pwedeng tanggihan iyon dahil nasa amin na ito bago pa namin nalaman. Hinawaan kami ng aming mga magulang." Ayon sa Lolo Asyong, isang pamilya silang mga gabunang aswang. Inamin din ito sa Lolo Damian na tuwing buwan daw po ng Mayo ay humihingi ang alaga nitong angol sa kanya. Minsan pulang manok, pero kalimitan daw po ay sanggol.
Wala namang ibang magawa ang Lolo Asyong kundi ibigay nito ang hinihiling ng alagang angol na nasa loob ng kanyang katawan. Ayon sa aking Lolo Damian, ni minsan ay hindi ito nangaswang sa kanyang pamilya dahil kumukuha ito ng bibiktimahin sa malalayong lugar gaya ng tawid dagat. Sa kabila ng mga nalaman ng aking lolo, sa pagkatao ng Lolo Asyong ay nanatili itong isang lihim sa aking Lolo Damian. Sa paglipas ng panahon, dumami na ang naninirahan sa sitio Macopa. Ay may iilang nakakapansin sa kakaibang ikinikilos ng Lolo Asyong. Kaya naman ay may isang binatang sumubok dito. Pumunta ito sa tahanan ng Lolo Asyong. At nang mapag-alaman nitong walang tao ay pilit pa rin siyang pumasok sa bakuran nito. Namitas ito ng mga pananim na gulay ng Lolo Asyong na walang paalam. Nang sakto ng palabas ito ng bakuran habang dala ang mga pinitas na gulay na pagmamay-ari ng Lolo Asyong, ay unti-unti niyang naramdaman ang sakit sa kanyang liig. At unti-unti ring umiikot ang kanyang ulo na para bang pinipilipit ito patalikod. Nang maramdaman ng binata ang sobrang sakit at mahihirapan na ito sa paghinga, ay biglang dumating ang Lolo Asyong. Galit na galit ito sa binata. Ganyan ang mga nangyayari sa mga taong walang respeto. Sa susunod, magpaalam ka. Galit na wika ng Lolo Asyong. Pagkawika ng mga katagang iyon, ay may kung ano-ano itong ibinubulong. Maya-maya pa ay bumalik na sa dati ang ulo ng nasabing binata. Ayon sa aking lolo, ay kagagawan daw iyon ng alagang angol nito. Ayaw daw kasi nito nang may pumapasok sa tahanan ng Lolo Asyong na kung sino-sino, lalo pa kung hindi ito nagpapaalam. Ayon din daw sa Lolo Asyong, kung pupunta ka sa kanyang tahanan ay magpapaalam ka para makapag-orasyon ito bago ka pumunta sa tahanan nila upang sa ganon ay hindi ka magawan na hindi maganda ng kanyang alagang angol. Malimit din daw na pumipilipit ang liig ng Lolo Asyong kapag nagagalit ang alaga nitong angol. Saka na lamang ito babalik sa dati kapag nagsalita na ito ng mga orasyong pangontra sa alaga nito. Sa paglipas ng mga taon ay namatay na ang mga magulang ni Lolo Asyong. Nasa 42 taong gulang na ito ng mga panahong iyon. Umuwi ito sa kanilang probinsya sa Tibiao, Antique. Ilang buwan pa ang lumipas bago ito bumalik sa sitio Macopa. Kasama nito ang kanyang bunsong kapatid na naninirahan sa kabilang barangay at ang kanyang pamangkin na si Maria. Si Maria ay may 3 anak. Nanirahan naman po ito sa sitio Macopa. Ayon sa aking Lolo Damian, ang bunsong kapatid nito ay isa ring gabunan. Ganon din ang pamangkin nitong si Maria. Ang Lolo Damian ko po, Katalaw Red, ay may hawak na anting-anting. Kaya naman ay ilag ang mga ito sa aking lolo. Natatandaan ko pa nga, Katalaw Red, nasa 5 taong gulang po ako noong mga panahong iyon. Galing kami sa Kabayanan pauwi sa sitio Macopa. Nakasakay po kami sa kariton na hila-hila ng kalabaw. Kasama ko po ang aking ama at ang aking ina. Sa daan pa lamang po ay humihingi na po ako ng pagkain dahil nagugutom na po ako ng mga oras na iyon. Pero sabi ng aking ina ay sa bahay na lang daw po ng aking Lolo Damian. Nang bigla naming nasalubong ang bunsong kapatid ng Lolo Asyong. Tuwang-tuwa po ito sa akin ng mga oras na iyon habang nakikipag-usap ito sa aking ama. Di nagtagal ay nagpaalam na ito at may pupuntahan pa raw sa kabilang barangay. Nang makarating na kami sa bahay ng Lolo Damian, ay laking ipinagtaka ng aking mga magulang na nanghihina at putla na ang aking mga labi. Kaya naman ay pinatawag ng aking Lolo Damian ang Lolo Asyong upang gamutin ako. Agad namang inumpisahan ng Lolo Asyong ang ritual sa paggagamot. Nakita niya mula sa aking hinihigaan sa ilalim ng papag ang isang malaking asong kulay itim. Nasa pagkakataong iyon ay siya lamang ang nakakakita rito. Pinaalis niya ito at binalaan na kung hindi ito aalis ay siya na mismo ang makakalaban ng nasabing aso. Tigilan mo ang batang ito at ito na lamang ang huling pagkakataong ibibigay ko sa iyo. Ayaw kong mauulit pa ang mga pangyayaring ito. Muling sambit ng Lolo Asyong. Muli itong bumulong-bulong
at gumawa na naman ng ritual. Nang matapos ay muli itong nagsalita. Gagaling na ang batang yan, napaalis ko na ang may kagagawan. Lumipas ang halos kalahating oras ay muling bumuti ang aking pakiramdam. Pinagaling po ako ng Lolo Asyong na isang gabunan. Ayon sa aking lolo, ang gabunan daw po ay pwedeng manggamot kung gagamitin ang kanilang kakayahan sa kabutihan. Lumipas po ang ilang taon, nakakalaro ko po ang mga anak ng Aling Maria na apo ng Lolo Asyong. Ang panganay nga po na anak ni Aling Maria na si Mia ay naging kaibigan ko pa. Pero nung mag-high school na po ako ay umalis na po kami sa Sitio Macopa at lumipat sa Kabayanan upang doon na manirahan. Ayon sa aking lolo Damian, nang lumipas ang ilang taon, nang makapag-asawa ang aking kaibigang si Mia na panganay na anak ni Aling Maria, ay nagkaroon ito ng 2 anak. Babae ang panganay at lalaki naman ang pangalawa. Naglalaba daw si Mia sa sapa na malapit sa kanilang tahanan. Iniwan niyang natutulog ang 2 niyang anak sa kanilang bahay. Mula sa sapa na kanyang kinaroroonan ay narinig niyang umiiyak ang kanyang anak na babae na nasa mga panahong iyon ay nasa 4 na taong gulang pa lamang ito. Agad naman niyang iniwan ang kanyang ginagawa at tinungo niya ang kanilang tahanan. Ngunit laking gulat nito nang di nito makita ang panganay na anak na babae at tanging anak lamang na lalaki ang naroroon sa kanilang tahanan. Agad niyang hinanap ito sa palibot ng kanilang bahay pero hindi niya ito nakita. Kaya naman ay tinungo niya ang kinaroroonan ng kanyang asawa upang ipaalam dito na nawawala ang kanilang anak na babae. Nang malaman iyon ng kanyang asawa ay hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Halos lahat ng kanilang kapitbahay ay tinanong nila kung napansin nga ba ng mga ito ang kanilang anak na babae. Pero ang tanging sagot lamang ng mga ito ay hindi nila napansin. Tinungo ng mag-asawa ang tahanan ng inang si Aling Maria at tinanong nila kung napansin ba nito ang apong babae. Pero sumagot ito ng hindi. Hindi raw niya napansin. Nang papalis na ang mag-asawa ay may narinig ang asawa ni Mia ng isang iyak. Ayon dito, hindi siya sigurado na iyak iyon ng isang bata, pero sigurado siya na may umiiyak. Kaya naman nang hinanap nila kung saan nagmumula ang nasabing iyak, ay natukoy nila ang kinaroroonan nito. Nagmula ito sa isang malaking tapayan na nakalagay sa likuran ng kusina ni Aling Maria. Nang binuksan iyon ng mag-asawa ay tumambad sa kanila ang dugoang anak na babae. May mga kalmot ito sa kanyang mukha at hinang-hina na rin ito. Agad namang kinuha iyon ni Mia at ang asawa naman nito ay kumuha ng isang lubid at hinampas ito sa biyanang si Aling Maria. Napakasama mo, sarili mong apo gusto mo pang kainin. Galit na wika nito sa biyanang si Aling Maria. Dahil sa sobrang galit ay tinaga niya ito at tinamaan ang biyanan sa likod. Nang muli nitong tatagain ay nagbago ang anyo nito. Naging isang napakalaking pusa nito na kulay itim. Tumalon ito sa isang masukal na parte ng lugar na iyon. Kaya naman hindi na niya ito naabutan. Mula nang mangyari ang mga kaganapang iyon ay hindi na muling nagpakita sa lugar na iyon si Aling Maria. At ang tanging natira na lamang ng mga gabunan sa Sitio Macopa ay ang Lolo Asyong at ang bunso nitong kapatid.